I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo. Well, anyway, meron tayong very good news update, no? Galing dito kay San Miguel Corporation ng yung CEO, na si Ramon Ang. Nako, alam nyo, ang puso nito, mga kababayan, ay napakaganda ang kanyang puso. At alam nyo, matulungin talaga. At isa rin itong nilalapitan ni Pangulong Marcos Jr. para, magpatayo ng mga pabrika ng Magnolia sa iba't ibang lugar, lalo na po sa Barn. Nakikiusap talaga ang Pangulo. At ito naman si Mr. Ang, tinutugon niya naman. Dahil dito sa baha, mga kababayan, napakaganda ito kanyang offer. Nako, sasaluin niya lahat ang problema dyan sa Maynila. At tutulong po siya, mga kababayan, para malutas yung mga problema pagdating sa pagbabaha. Ito, basahin ko po sa inyo. Sabi niya po rito, nagbo-volunteer na ako ngayon, na ang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha at no cost to the people at no cost to the government. Ang ganda ng balita ito, mga bes. Wow! Sana ganito ang mga LGUs. Ito, hindi elected official, hindi mayor, hindi congressman. Pero tingnan nyo naman ang magandang kalooban niya. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit noon. Magtatayo ako ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako ng lupa para tayuan ang pabahay, ang mga tao doon, para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. 'Di ba? Yan po ay isa sa mga ginagawa ng Pangulo. Although ang dami-dami po ng squatter sa buong Maynila, kasi ang Pangulo talagang step by step ang kanyang ginagawa, yung mga pambansang pabahay niya. Ngayon at tutulong si Mr. Ramon Ang ng SMC. Di guys, ang ganda ng offer nito. Alam nyo, ang problema sa Maynila, sa pagbaha, dekada na po yan, no? Sa mga past administration, sobra-sobra ang problema. Hindi talaga masolusyonan. But because of the Marcos administration, nakikita nyo ang effort ng Pangulo para maayos sa lahat, no? Sabi niya nga, tulungan nyo ako para nang masolve ang problema. Ayan, nagbolunteer ang ating icon na si Mr. Ramon Ang, mga kababayan. Ang ganda ng balita na ito, 'di ba? Ayan, pag sinasabi niya yan, tiyak tutuparin niya, O ito pa, mga kababayan, ng kanyang interview. Ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng baha at no cost to the people at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone. Helicopter ko pa yan, siya. If you remember, last year, di ba nagbaha yung Bigutan? South Luzon Expressway, Bigutan, hanggang dito ang tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala ng construction, naglilinis ng transit mixer, binuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? Hindi. Wala nang turam. Pinalitan namin lahat ang kanal. Kami gumawa nun at our cost. Concrete cutter, yung kasada, pinalitan kanal, sinimento na bago. Meron ba kayo narinig? Wala. At low cost to the government, Sukat, nagpara. Ito na naman, same problem. Piniyak namin, pinalitan ng bagong kanal. Last week, nagbaha yung Alabang. In-raise namin kagad. Meron palang
meron palang nagkamali na naman, nag-sinfy sa ilog, outflow to Laguna Bay. O, sinumbong namin kagad kay Mayor Biazon. Action kagad si Mayor Biazon. O, di wala na bahang alamang. O, nakakita niyo yung Southwood. Nagbabaha. Parado pa rin mga ilog. Nakita niyo yung Alaska area, San Pedro, Laguna. 50 years na po nagbabaha yan. Eh, lahat ng public works secretary, ang solusyon is tampakan daw yung South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nilinis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. O so bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano yung nuclear solution? Samantala pwede naman, simple lang. Linisin lang natin yung ilog. Tsaka yung mga ilog na yan, may easement po yan. Alam mo kung anong ginagawa? Tinatayuan ng bahay. Kaya kailangan isa batas yan na bawal magtayo on the river easement. At of course, crime yung magtayo sa ibabaw ng river. Tama. Yun lang yung kailangan. So, naging congressman ka, pare, i-push nyo na yan. Isa batas yan. Para wala nang baha ang buong Pilipinas. Ano ba problema? O, tingnan nyo. Nagbabaha everywhere. Ano ba problema? Nagbara lang pala yung ilog. Nagtuturoan pa tayo. Tapos pag nagbara yung ilog, imbis na linisin yung ilog, Nagsisihan. gawa natin yung wall para may hanap buhay. O yung patay. O yung wall. Pag nag-seat pipe, di sa gilid. Sa gitna yung sinig pipe. Tapos nung pagka may baha na, dami na nila solution, ano? Bukain nyo lahat ng konkretong karsada, gagawa natin ng water storage yan. Ilang minuto kaya mo i-store doon sa ilalim ng karsada? Baka 1 hour, baka wala po 30 minutes. But it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. Kaya, kita nyo, if you notice, yung area of responsibility, nakita yung NAIA, airport, every year, baha yan. O ba this year, walang baha, ang lakas ng bagyo. Yung bagyo natin last 2 weeks ago, in 15 hours, 372 millimeter of water. Equivalent yan sa 24 hours of Undoy na 454, ha? So, in short, bagyo na iya, walang baha. Kasi nilinis natin yung mga ilog. Ngayon yung mga ilog natin, linisin pa natin gusto. Ito pa ang problema. May mga genius nagtayo ng pumping station sa gitna ng ilog. Nagtayo mo na ng pundasyon, tsaka naglagay ng bomba. O di lalo hindi makakadaan ng tubig. Genius! Hindi naman po ako yung Ay, hindi, ikaw yun. Nilawin ko lang po. Minsan meron pa Parang kilala ko. Parang kilala ko. Paano sa Hindi po ako yung genius na yan, ha? Kiklarify ko lang po. Ganito, hindi na tayo magsisisya. Nakita mo, hindi ko na tinuturo kung sino. Pero, I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Wow! Oh, galing. Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami lang gagawa. San Miguel lang magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin pupunutin mo ngayon? But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yun, buutin natin para mawala na yung baha. Kailangan po ba ng batasyon? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Tama. Tama. political will. Oo. Yung mga nagtayo ng bahay sa gitna, tanggalin na yun. Bigyan natin ng pabahay para naman di nila sabihin eh. Basta lang sila pinalis, di ba? Oo. Ninyo, yung kanyang suggestion, oh, di ba mga kababayan? Oh, pagkatapos ng baha, anong ginawa ng Pangulo? Oh, naglinis na lahat. Tinanggal yung mga barado. Yun ang problema. Kaya yan, si Mr. Ramon Ang, alam niya ang problema. Oh, ang words niya, same lang din kay Pangulong Marcos Jr. Walang sisihan, himbis magtulungan, gawa ng solusyon ang problema. Hindi yung iba kasi, nagsisihan, tinuturo ang problema. Grabe. Yan. Alam nyo, mga kababayan, matagal na pong problema yan. Pero wala man lang nakakaisip. Tingnan nyo ang Pangulo, bumaba. Di naglinis din na lahat sa buong Metro Manila. Hindi pa tapos po yan. Kailangan ang disiplina ng mga Pilipino na nakatira dyan. Oh, nakapakinggan nyo yung kanyang suggestion. Inoffer niya na ang kanyang sarili para
Siya na po ang bahala mag-solusyon dyan sa mga problema ng baha sa Metro Manila. Hindi presidente yan, hindi congressman, hindi gobernador, hindi mayor. Tingnan nyo naman, dahil yan, icon yan, pinag-aralan niya din ang problema. Kaya talaga naman makikita mo dito kay Mr. Ramon Ang yung concern niya because he is Filipino di ba? Tsaka isa sa mga nilalapitan ng Pangulo po yan para tumulong, di ba? So, itong Mr. Ramon Ang, kaya ang negosyo nito lumalago mga kababayan sapagkat ang kanyang kumpanya, siyempre, puro Pilipino, nagtatrabaho, nakakatulong. Bukod siya na nakakatulong sa bansang Pilipinas, sa gobyerno, nakakatulong din sa mamayang Pilipino through manpower at lumalago ang kanyang negosyo at kumikita rin naman siya. Maraming salamat po kay San Miguel CEO, Mr. Ramon Ang, sir. Saludo po kami sa inyo, sa inyong tulong. God will bless you back. At salamat din, sa mga mga taong may puso na tulad niya. Ayan, mga LGUs, mga mayor, wala na kayong problema. Siguro naman ang pera ng bayan spend nyo sa ibang proyekto na dapat nyong gagawin. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Saludo ako kay Mr. Ramon Ang dito sa icon na ito. Di ba? Bless na bless siya. Ang blessing niya sinishare niya sa iba. And that is God's will and that is God's words. Share your blessing sa mga nangangailangan. Always open your hand to do sa who need your help. Ika nga, di ba? Mga poors, all over. Kaya God will bless you more. Di ba mga bes? So yun guys, maraming salamat sa watching. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines. For sure, tuwang-tuwa ang Pangulo pag nakita niya itong offer ni Mr. Ang. Babus!